Hello, what's up mga kaputol? So, another day, another video, another vlog, and welcome again sa aking channel. And for today's discussion is, yes, tama yung nabasa niyo sa thumbnail, paano kumita ng extra income dahil sa pagtatanim lamang. Alright? So, before we proceed, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag kayong mahiyang mag-hit or i-click yung subscribe button and click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na pinopost ko, tips and tricks sa paghahalaman. So paano nga ba kumita ng extra nang walang nilalabas na pera? Ang puhunan lang is time or yung oras. Actually, yung mga halaman na ito is very abundant siya or makikita lang natin siya sa paligid natin. So, pwede siyang true cuttings. Kakat lang natin, then itutusok natin. And then kapag nabuhay, pwede nyo siyang ibenta. And hindi ka maglalabas ng pera, mag-aantay ka lang. So, ibig sabihin yung oras mo lang talaga or yung aantay mo lang talaga na mabuhay ang isang halaman or yung halaman na itinusok mo bago mo siya pwedeng ibenta. Pwede mo siyang ibenta through Facebook marketplace. May mga tao dyan or may mga seller na nagbebenta ng mga halaman online, or kung may kakilala ka or may alam kang nagtitinda ng mga halaman or garden or kung ano man dyan na bumibili or nagtitinda din ng mga halaman, pwede kang magbenta sa kanila directly. Kung ikaw yung kukunin nilang supplier kapag marami kang napabuhay na halaman, pwede mong ibenta sa kanila at a lower cost, kasi kung bibilhin nila to or kung ibebenta nila ito sa labas, umaabot yung price neto from 100 pesos up to 150 pesos kasi meron silang pwesto. Since ikaw, ang garden mo lang naman is sa bahay, or kung may malawak ang garden sa bahay, is maganda itong pastime, may extra income ka pa. So, pwede mo siyang ibenta like around 50 pesos. Direct supplier ka, di ba? So, ibenta mo sa kanila ng 50 pesos kapag maramihan. So, yun ang ibig kong sabihin na pwede kang kumita ng extra na wala kang lalabas na puhunan. Yung oras mo lang at yung effort mo sa pagtatanim. Ano-ano nga ba yung mga halaman na mabilis paramihin or madaling buhayin para mapagkakitaan? So, unang-una na dyan, yung bougainvillea. So, through cuttings, nakakapagparami tayo ng bougainvillea. So, napaka-abundant nito sa location natin dito sa Pilipinas. Actually, pwede mo siyang hingin sa mga kapitbahay kung may makita kang may halaman na bougainvillea dyan, pwede kang humingi ng cuttings. Hindi mo naman siya babayaran, hihingin mo lang, di ba? So, kung gusto mo naman ng mas magandang variety or rare variety ng bougainvillea, is pwede kang umorder online and then paramihin mo siya through cuttings din, and then by the time na madami na siya is mas mabebenta mo siya. Kumbaga parang buy and sell ka rin, di ba? Pero yung point ko lang dito is bibiliin mo siyang isang peraso, dalawang peraso, pero mapaparami mo siya. So yung ROI or return of investment is doble-doble pa kaysa doon sa ginasto mo. Just make sure na mabubuhay yung mga halamang itinanim mo. Aside from bougainvillea, pwede din yung tinatawag nilang hibiscus Taiwan. Kung may nakikita kayong hibiscus Taiwan dyan, pwede siyang gawing like garden plant or pwede rin siyang gawing bonsai. So, papakita ko sa inyo kung paano yung itsura ng hibiscus Taiwan. So, ito ay isang klase ng halaman na mabilis lang tumubo. Like I said, mabilis lang siya or abundant din siya dito sa Pilipinas, hibiscus Taiwan. So, karamihan ng mga naghahalaman nito is yung mga nagpo-bonsai. So, ito from cuttings lang, itinusok, ganyan na siya. So, by the time na itatanim mo siya sa lupa, mabilis siyang lalaki, mabilis siyang tutubo, and pwede na siyang bonsaiin, di ba? Pag ikakat mo ulit, yung pinagputulan mo is pwede mong itusok. Napopropagate mo siya or napaparami mo siya, di ba? Pwede siyang pagkakitaan. And kapag dumating yung time na sobrang dami mo ng ganito, pwede mo siyang i-post online, di ba? Post mo siya sa Facebook, or mag-contact ka ng mga gardens na namimili ng mga halaman na maramihan. Pwede mo itong ibenta sa kanila at a lower cost. Yun nga, extra income sa'yo na nag-aantay ka lang. Ficus, yung mga balete, ficus nana,
Banyan Tiger Park, ganyan. Ano ba ba? Yung Red Valete, marami din dito sa Pilipinas yun. Through cuttings, napaparami nyo rin siya. And then, binubonsai din siya. Sa mga sa mahilig mag-bonsai, pwede nilang bilhin to sa'yo. So, yun nga lang, oras lang talaga yung aantay mo. So, ito ay isang ficus na ganito lang siya kalit, di ba? Through cutting, stem cutting lang siya. Pinutol ko lang siya dun sa pinaka-bonsai ko, mother plant ko o mother tree ko. And then, ayan, buhay na siya. Siguro pwede mo siyang ibenta like, kung may mga bumibili like 25 pesos to 50 pesos kasama na yung lalagyan sa lupa, pwede. Tinusok mo lang to, kinat mo, tinusok mo, nabuhay mo, pwede mo siyang ibenta. Extra income. Kagaya ng sabi ko, bougainvillea. Ito, bougainvillea. Example ng bougainvillea cuttings. So, cuttings mabubuhay niya siya. So, sa mga nakikita ko nagpo-post, binibili nila around, kapag maramihan, 50 to 75 pesos. Kapag marami kang napatubo. Pero, depende rin sa variety. Kung mas rare yung variety, syempre, mas mahal nila kukunin or mas mahal mo siyang ibibenta. 40, 50 pesos, pwede na, di na masama, di ba? Tapos, yung mga nag-garden, pwede na itong paramihin pa ng konti yung dahon or pabulaklakin ng konti. Bibenta nila 150 pesos. Hindi sila lugi, di ba? The next naman or susunod na halaman na madali lang i-propagate or paramihin is itong tinatawag nilang argaw Taiwan. Ayan. So, kung makikita nyo to from cuttings, pakita ko sa inyo yung picture na to na nasa screen. Kinuha ko siya puro cuttings, parang size siya ng mismo na Coca-Cola, ganun siya kalalaki. And then kinanim ko lang sila sa buhangin, like literal na buhangin yung pang construction. Nagantay ako less than a month. Ayan, nagka-shoot sila, nabuhay silang lahat. Total of 33 pieces, pinamigay lang sa akin. Nabuhay ko silang lahat, 33 pieces. Ayan, yung iba naka-training na for bonsai. So, eto, kadalasan binubonsai. Mas matagal lang yung process ng pagbubonsai kasi it may take 3 years to 5 years bago mo siya mapaganda or mabuo. Pero yung return of investment naman is sulit kasi pwede mo siyang ibenta like 3,000 above, depende kung gaano siya kaganda or gaano kaganda yung outcome ng ginawa mong bonsai. So, may stress reliever ka na, may extra income ka pa, di ba? Lalo na kung wala ka namang ginagawa, why not try mag-propagate ng mga halaman, di ba? Magkaka-income ka pa. Eto guys, alam kong very familiar kayo dito kasi nakikita nyo siya madalas kung saan-saan lang din. Mulberry. Diba? Marami na ito sa Pilipinas, mulberry. Ito from cuttings lang din. Actually, minarkot ko na to. Okay? From cuttings, mabubuhay na siya. Mabilis lang to. May itinanim ako. Wala pang 1 linggo, lumalabas na yung shoot. So, ganun siya kabilis. More or less, mabibenta nyo yung mga ganito, 50 pesos and above. Depende kung gaano siya kalaki, kaganda, karami bunga. Depende rin sa variety. Pero, diba? Nagkahalaman ka na, nare-relax ka ng bubonsai ka, pwede mo siyang ibenta pagkakitaan in the long run, di ba? Nang wala kang ginagastos. Pero kung gusto mo bumili ng mga maraming halaman, nasa sa inyo din. Basta ang tip ko lang is ma-propagate nyo siya or maparami nyo siya para magka-income din kayo, di ba? Pwede nyo siyang ibenta. Ito isa rin sa mga maraming variety, red balete or red ficus. Nakikita nyo lang din siya sa paligid nyo. Minsan nakadikit lang siya sa pader, sa kapitbahay nyo. Pwede kayo humingi ng cuttings. And eto, from cuttings lang din siya. Then, nagka-shoot siya, tumubo siya dito sa ilalim. So, ayan, in the long run, pwede nyo siyang bonsayin. After 1 year, kung maganda-ganda na yung itsura, edi, benta nyo. Kung nag-o-office kayo, let's say nag-o-office kayo, kung papasok kayo sa office 8 hours, 9 hours, pag uwi nyo, syempre hindi naman agad halaman kayo, di ba? May mga gagawin pa kayong sa bahay. Kakain kayo, magluluto, maliligo, maghihilamos, magpapakain ng kung ano-ano. Pero after that, di ba, anong gagawin nyo? Uupo kayo, magfe-Facebook. Namamatay yung oras nyo, sayang, di ba? Why not try to propagate plants? May knowledge ka naman or may kaalaman ka naman sa paghahalaman, why not try, di ba? Kung may bakuran ka din naman na pwedeng pagtamnan, why not, di ba? Bakit hindi? Sayang naman.
sayang naman yung lumilipas na oras. Isa rin pala ito sa madaling i-propagate o paramihin. Not sure if mabilis, pero ito yung tinatawag nilang Podocarpus maki. Ayan. Kung may nakikita ko yung mga ganyan, yung shoots lang 3 to 4 inches mula dun sa mismong shoot is pwede na siyang itusok, ikat. Ayan. Basta make sure lang na pag bagong tusok ang halaman is nakalilim dapat siya. Fast drain, yung hindi naaarawan para hindi mag-dry yung halaman. Ayan. Yung mga bougainvillea na iba, mga red balete, hibiscus, ficus nana, red balete, and mga argao Taiwan na binubonsai ko na. Naka-root training sila ngayon. Kaya nandyan sila sa mga pasok. Yan yung binigay sa akin na naparami ko or nabuhay ko. Ay, hibiscus din to. Yan, eto big cuttings. Sa mga nagtatanong kung nabubuhay ba yung big cuttings ng hibiscus, yes po. Tignan nyo po, hahawakan ko siya. Ganito siya kalaki. Ayan. Sobrang laki nito, guys. Malaki pa sa braso ko. Ayan o, ang dami ninyang shoots. Winner ko na rin yung iba, parang maging guide lang nila. Hibiscus, argao, red balete, argao, ficus nana. Ayan, ficus nana, hibiscus Taiwan, Chinese hibiscus. Ito naman nandito yung mga mulberry na itinusok ko lang. So papakita ko sa inyo, ito wala pang 1 linggo. Ayan, lumalabas na yung kanyang shoot. Kita niyo yan? Ganun siya kabilis. Hibiscus. Siguro iniisip niyo ngayon is paano naman yung pagtatamnan? Wala kaming pambili ng paso or wala kaming pasong gagamitin para pagtamnan ng mga halaman. So ito yung mga ibang pwedeng gamiting way para makapagtanim, lalo na sa bougainvillea kasi through cuttings madali lang siyang buhayin. So yung mga baso-baso lang na plastic, ayan, ganyan lang siya. O, di ba? Kapag nabuhay niyo siya, nagkaugat, pwedeng pagandahin ng konti tapos ibenta. Ay, yung mga baso-baso lang. Ayan. Kung wala masyadong baso, ganyan, pwede naman yung mga bote ng Coke, soda, ayan, ganyan. Kung wala kayong mga ganyang paso, ayan. Yung mga paso na to is ginawa ko lang. Bumili lang ako ng isang sakong semento, 190 pesos, konting buhangin. Tapos meron akong balde na ginamit bilang pattern. Ayan. So nakagawa naman ako ng around like 17 pieces. So not bad, like 12-13 pesos lang yung gasto ko sa isang ganyan, di ba? Okay na siya, di na masama. Time and effort lang talaga. Kung wala pa kayong mga plastic containers, pwede rin yung ice bag. Ayan. Maglagay kayo ng basang lupa sa loob ng ice bag, then itusok nyo, iseal nyo, naka-ICU na siya. Wait kayo ng mga 2 to 3 weeks siguro, 3 to 4 weeks, maximum 4 weeks, 1 month. Makikita nyo magkaka-roots na siya dito sa ilalim and lalabas na yung mga shoots niya. Ayan. Alright, so yun lang naman yung mga tips na maibibigay ko sa inyo para makapag-propagate kayo, yung mga halaman na mabilis i-propagate at pwede nyong pagkakitaan sooner or in time, depende sa kung anong variety. Imbes na nag-i-scroll lang kayo sa Facebook, wala kayong ginagawa, why not try to plant, diba? Propagate. At the same time, nag-e-enjoy ka, kumikita ka pa. Ayan. So, yun lamang for today's video. I hope may natutunan kayo, and if you are still watching and hindi pa kayo nakasubscribe, again, don't forget to click the subscribe button and also click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag may bagong post. Yun lang, and maraming salamat. See you on my next video.